May problema na itong aking ATS. Sa ngayon, naka-solar siya. That's grid. May power din ang aking grid. Pero may mga times na hindi siya mag-automatic transfer to the grid. Sa ngayon, ang araw niya naka-indicate sa A. Ang A ko dito ay ang priority, which is the solar. So tama ito. Nakaset siya ngayon sa auto. Now, subukan natin na yung power station ko ay nag-on yan. Makikita dito ang AC out niya is on. Susubukan kung papatayin to. Titingnan natin kung automatic bang magta-transfer siya sa AC or sa grid sa aming power company. I-off ko tong AC out ng power station. Wala. Hindi siya nagta-transfer. Tingnan nyo. Naka-off ngayon ang aking ATS. Now, subukan ko i-on ang aking power station, yung AC outlet niya. Titingnan natin kung babalik ba siya sa power station. Okay. Bumalik siya. So, may problema ang AC connection. Siguro, baka wiring lang. Titingnan ko ulit. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow. By the way, the mic's off right now. To turn it back on, press the button that controls the microphone. I think ito yung culprit. Itong linya na to ay galing dito sa aking breaker. Itong breaker na to ay ang breaker para sa grid, para sa aming power company kasi ang supply nito galing sa power company. So, papunta yan dito. Okay. Binaligtad ko kasi instead na ang power grid ang priority, naging reserve siya kasi ginawa kong default priority ang solar. So, titingnan mo to, loose connection. Baka ito lang ang problema. I-fix ko yan. So yan, hinugutan ko na. Maganda na yung pagka-screw yan. So, try ko i-off ang aking power station. Yan. Naka-on yan. Tingnan natin. I-off ko yung AC out ng power station. Titingnan natin kung magta-transfer ba ang ating ATS to the power company source. Patay pa rin. Wala pa rin siya. Hindi pa rin ito matrabaho. Tingnan nyo, pati ang ating LED indicator light dito ay off kasi wala siya supply from here. Kung i-measure natin ang out dito, kung meron ba siyang AC mula sa ating power company, meron 137.5 volts. So, papunta siya dito sa input niya. Check natin. Meron din. Okay? So, walang problema sa connection dyan. Ito, galing to sa ating solar, sa ating power station or sa solar. Check natin. Wala. Kasi, naka-off naman yung ating power station. So, wala talaga. Kung sa out ng ATS natin i-check, ang AC out ng ATS 0 volts. You see? So wala talagang lumabas. Wala naman problema sa connection dito sa sensing siguro. Wala naman, no? Wala naman problema sa linya. So in short, nasa loob ang problema.
I-on ulit natin ang ating power station. Okay. So, gumagana. In short, ang problema, ang connection niya mula sa ating power grid papunta sa out ng ATS. So, mangyayari, bubuksan natin ito. Now, i-transfer ko sa manual. Okay? I-try ko yung manual. I-transfer ko mula sa ating power station, sa solar, ita-transfer ko dito sa power company source. Manual ko, tingnan nyo kung hindi ba mawawala, magta-transfer ba siya? Magta-transfer siya, di ba? Hindi nawala ang kuryente. So, ang aga, kung nasira siya, ang galing nasira, di ba? Ilang months lang ito. Hindi ko naman ito ginalaw, di ba? Sabi, kusang nasira siya. So, nasa loob na ang sira nito. Hindi ko yan bubuksan. Pababayaan ko na lang yan. So, ang gagawin ko, magmamanual na lang ako. As you can see here, hindi nag-ilaw yung red. So, talagang walang supply ang grid side. Supposedly grid side na to eh. Kasi, tinatransfer natin ngayon ang linya. So, try natin ha. I-off ko ang power station. Tingnan natin kung may epekto ha. Okay, nag-off. Nag-off siya. Pero, hindi namatay yung kuryente. Wala, di ba? Tingnan mo. Off na yung ang aking power station. Hindi na umiilaw yung ano niya. Ha? Hindi na umiilaw yung button dito para sa power out, sa AC. Then, wala na ring load dito kasi hindi siya ginamit. Naka-grid yan, naka-power company yan. Then, yung mga devices ko, you see, nag-on yung aking Xiaomi speakers. Yung Google Nest Hub ko, naka-on yan. Habang naka-power company yan, naka-grid yan, hindi umiilaw ang kanyang mga indicator lights dito. Hindi rin umiilaw mga indicator lights dito. Hindi ko muna to tatanggalin hanggang wala akong replacement nito. But my point here now is, madaling nasira. Siguro tama yung isang komenta ng video ko nito na madaling masira to. Ako, hindi ko sinabi sa first video ko na durable ito kasi hindi ko naman na-test. So ngayon ko na na-test. Nasira siya as early as now. If you have the same experience, please comment below. Salamat, bye.